Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Mga boss, kumusta ho kayo? Kumusta ka, Lex? Ayos naman. Okay. Ngayon ho ay 5 ho ng Enero, Huwebes. Magandang gabi ho dito ho sa Pilipinas. Doon naman ho sa mga isabayang dagat. Depende na ho kung saan ang parte kayo ng mundo. Binabati ho namin good morning, good evening ho. Depende na ho sa time zone. Ngayon, mabilisan lang ho. Babanggitin ho natin dito. Ano? Ngayong araw na to, ito yung topic. Oo, mainit na. Mainit to. Walang sa palagay mo rito. Ito, Lex, ha? Karapat dapat bang ma-appoint si Mocha Uzon bilang MTRCB board member? Lex. So, ito yung tanong ho natin ngayon. Dahil ako, Ben, nakausap ko na to sa radyo nung na-interview ko siya sa radyo. At tinanong ko sa kanya, remember na meron pong issue na in-appoint na daw siya sa Bureau of Customs noon. O yun. Binati ko siya doon. Nung tinanong ko, ikaw ba'y tatanggap ng posisyon sa gobyerno? Sabi niya, Alex, hindi. At ngayon, binigyan siya ng posisyon. Tinanggap niya na ba? Ewan ko. Dapat ba? Ayun, yun ang tanong natin. Dapat ba? Yun Alam mo, ang tanong natin. mainit na issue ho to, Lex. At maraming followers and supporters ho to si Yes. Mocha. But hindi lahat ng bagay na kung minsan popular, yung masusunod. Tayo ho, ako'y maganda siguro, hindi ho kami nagbabalanse. Ang mahalaga ho rito, alin ba talagang katotohanan doon sa pagbabalanse, kung minsan ang mga bagay na hindi sasang-ayon, yun ay titingnan natin. Kaya sinasala natin dito, Lex. Kaya naman, sa mga nanonood ho ng Kilos Pronto, abay, magbigay na ho kayo ng inyong opinion at saloobin sa issue for the night. Okay. Kami naman ho sasabihin ho namin sa inyo, ito hong teknolohiyang ginagamit ho namin, ito ho'y bukod tangi, kami hong gumagamit ito. Ang tawag ho rito sa teknolohiya ngayon sa ating broadcast sa telebisyon, point-to-point fiber optic transmission. Yan ho'y dark copper kung tawagin sa iba. Naka-simulcast ho tayo sa pamamagitan ho ng bitagmedia.com, ganun din ho ang official website ho namin, at sa UNTV channel. Yan, dyan ho sa mga channel na yan makikita nyo, depende ho sa channel, tingnan nyo na lang ho yan, ano? At the same time, kami ho pwedeng sundan live streaming sa Kilos Pronto page. Kaya naman po, sa mga inaapi, inaabuso, meron na ho kayong kakampi. Ito po ang Kilos Pronto. Kami ni Ben at si Alex ang haharap po sa inyo. Tutulungan na ho namin kayo. At kung gusto ho ninyo pumunta dito lamang ho kami sa BMUI Digital Studio sa Timog Avenue po yan, sa lungsod ng Quezon. Okay, mga ready kami. KP, Lex, ready na tayo? Wala nang patumpik-tumpik pa. Tira na! Kilos Pronto na! Dating opisyal ng gobyerno, dumulog sa Kilos Pronto, may bubunyag sa ahensyang dating pinaglingkuran nito. Ayaw kaya ng among babae ko. Kailan kaya matatapos ang kwentong ganito? Lagi na lang biktimang kawawang OFW. Kung hindi minaltrato, pobreng Pinay, hinalay ng Arabong amo. Alamin sa Kilos Pronto. Bakit may mga motorista makapal ang mukha? Hindi alintana ang kapakanan ng iba. Gusto lang makaisa. Batas sa kalsada. Meron ba talaga? Alamin sa Kilos Pronto. Dribble dito, dribble doon. Tamang move sa basketball. Monstra ng bossing na ito. Kahit pagod, matapos magmaneho, may oras pa rin para magturo. Anong dahilan ng mamang ito? Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos
Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, simulan po natin itong problema ho ng ating pong kababayan na bayani ho, buhay na bayani, ito po yung mga OFW. Kababayan nating OFW po, hinalay umano ng kanyang employer na Kuwaiti national. Matapos ang pagsasamantalang dinanas, ang biktima ho ay nakatakas at ngayon humihingi po siya ng tulong para makauwi ho dito sa Pilipinas. Panurin po natin. Pinalayas po niya yung mama sa among babae ko, ma'am, pero ayaw akong payagan ng among babae ko. Iniiwan niya ako sa bahay ng amo kong lalaki. Hanggang sa pagdating ng isang buwan po, yun po, gano'n po niya sa akin, tanghali po, inatusan niya po ako mag-ano ng tubig. Tapos, bigla na lang po niya pinablot na. Pagpasok ko po, nakaubad na po siya. At nabitawan ko po yung ano ko po, ma'am, basa na awa ko, ma'am. Tapos, bigla na blot niya sa braso ko po, ma'am. Pinano po niya ako sa higaan ay hindi ko po talaga, hindi po ako humiga. Sobrang takot ko po, ma'am. Nag-agawan po kami. Nagsisigaw ako. Pinagbantaan niya ako, no, huwag kang sumingaw, papatayin kita. Makauwi lang po ako, ma'am. Ma'am, makauwi lang po ako. Okay lang po kahit wala akong pera, basta makauwi lang po ako, ma'am. Kalimutan ko lang yung nangyari sa amin dito, ma'am. Naku Ben, ganun talaga ho ang dinadanas ho ng ilan po natin mga kababayan dyan po sa Middle East. Ito po ay si Mary Gorny Cruz Ogong na humihingi ng tulong sa atin, Ben. Ako Lex, naawa kanina. Makakaantig ang puso. Ano? Mahalaga sa kanya makauwi na lang. Yes. Sinusubukan natin makakontakto, makausap, kaya nagkakaroon tayo ng problema, Yes, Lex. Ano? oo. So anyway, kung kayo huy mga nanonood ho rito, lalo-lalo kayo mga OFW, mapalad ho kayo sa situation ninyo. Pero kayo naman nag-aasam-asam pumunta sa ibang bansa. Yes. Bagay na kung minsan matututo tayo sa problema ng iba. So napag-iisipan natin, ang desisyon natin, depende rin sa ating mga hakbang na gagawing aksyon. Lex, marami tayong fini-feature nito, pero ayaw natin, Lex, na mapukulan na parang we sensationalize. Pagkatapos, we thrive at the misfortune of others. Hindi, Ben, dahil ang mismong OFW po tumawag ho sa amin dahil po dito siguro sa programang ito, nakikita ho nila na meron Yes. pong solusyon na Tama. nagbibigay po kami. Tama. Kaya para ho sa mga kababayan namin na sinasabi, uy, mukhang sensationalize na naman Yes, ninyo. yes. Hindi ho, humihingi kami ho ng gagawan ho namin ito na solusyon kaya tinatawagan na namin ang OWA. Pero Lex, gusto ko rin sabihin, ano? Alam namin na ganitong klaseng mga sumbong at yung may saklolo na hinihingi sa atin, wala hong problema sa amin na kami huy ma-share namin sa ibang network. Yes. Bigyan nyo lang ho kami ng credit at mas maganda, the more, the merrier, the better na masolusyonan. Hindi ho kasi kami naniniwalang eksklusibo. Dahil pagdating... Ang pagtulong, walang exclusive sa pagtulong. Ang importante lang ho rito, kung gusto nyo tumulong sa ibang istasyon, makipag-ugnayan ho kayo sa amin. Importante, lumapit ho sa amin, tinawag ho sa amin. Mahirap ho talaga makontak kanina, Lex. Kaya ginagawa natin ng paraan. Subalit dito naman, Lex, siguro naman, ito'y madaling maidulog doon sa OWA. So, ilang beses na natin ginawa to, Ben, na hindi lang tong kauna-unahan pong naidulog ho dito sa Kilos Pronto. Ang problema ho na isa pong OFW, marami na ho, proven na ho na nakakauwi ho yung mga OFW na humihingi ho ng tulong sa amin. Kaya we're trying our best, ito pong OWA na tinatawagan na namin. At the same time, hahanapin rin po namin yung kanyang pong pamilya para makakoordinate po kami sa kanila. Kami, Lex, tayo naman madaling magpasalamat sa OWA dahil tumutulong sila. Ganon din sa POEA. Ang nahirapan lang tayo yung sa Skype na pakipag-contact doon doon mismo sa kanya. Gusto natin kasi nagtatago siya. So okay? So para sa atin, Lex, ito'y tututukan namin, ipinalabas namin sa inyo para mapukaw ho kayo sa mga katotohanan. Ito'y mga hubot-hubad na katotohanan na nangyayari sa mga OFW natin, lalo-lalo na pagbabae. So okay? Ito, nasa linya na ngayon po sa linya ng telepono si Miss Josephine Tobia. Siya po ang head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang gabi ho. Si Alex Santos po at si Ben Tulfo. Live po tayo ngayon sa UNTV sa Kilos Pronto ho. Ma'am Josephine. Baka nagkakaproblema tayo ng Anyway,
Siguro Lex, ganito na lang. Oo. Ma'am Josephine? Yes. Naririnig niyo po kami? Opo. Yes. Si Alex Santos po to at si Ben Tulfo. Live po tayo, ma'am, ha? Yes. Dumulog ko kasi dito sa atin ang isa pong OFW mula Kuwait at ang sabi ho niya, ang hiling ho niya kung pwede ho natin matulungan ho siya makauwi ho dito sa bansa. Yes, oo. Anong... Ito yung ni-refer ninyo kanina, di Opo. ba? Yes, ma'am. Oo. Yeah, pinacheck na namin sa job site ngayon sa Kuwait. Very Ayun. University. At hinihintay nga namin yung feedback sa kanila. Yes. Pero ganun pa man, yung aming welfare officer doon, minomonitor na yung sitwasyon ng worker. Gusto lang namin makuha yung exact information kung na-rescue na ba yung worker? Ito ba yung gusto ma-rescue? Ano na ho siya, nagtatago ho siya dahil nakawala ho siya doon sa kanya pong abusadong amo ho na nanggahasa ho sa kanya, ma'am? Yes. Definitely, we can repatriate her if she wants. Pero siyempre, kukunan natin ng statement yan. Alamin natin kung ano talaga ang gusto niya at mabibigyan siya ng counseling. Ma'am? And we will update you kung ano yung Ma'am? feedback from the post. Okay, Yes. si Ben Tulfo, ma'am, gusto lang hunang talaga nitong OFW. Siya yung makauwi kahit na wala ng singil, ayaw niya hong tumagal doon. Siya nagtatago, pero magagawa ho namin sa Kilos Pronto, makipag-ugnahin ho uli kami sa kanya kasi may oras lang ho pwede namin siyang tawagan dahil nagtatago. Nakikigamit lang ho siya ng cellphone, message ho kami. So, gagawin ho namin bukas, kukunin namin detalye nang sa ganon, we will keep our viewers updated. Ganon din kayo para naman ito'y may update yung mga nanonood sa atin kapareho nito. Baka may mga iba pa dyan na kapareho nito, hindi makalapit. So, meron ho silang pwedeng sumbungan. Kami ho nagpapasalamat ni Alex Santos sa inyo at marami na ho kayong napabalik. Yes. Ay more than enough nung nakaraang taon, 2016. We look forward to 2017. Mas magiging agresibo ho kayo. At ganun din ho kami, makikipagtulungan din ho kami sa inyo, ma'am. Yes, definitely. As long as nai-refer nyo sa amin, talagang aksyonan namin yan. Sisiguraduhin natin, mapapauwi natin itong OFW. Okay. Ma'am? Makikipag-ugnayan ako sa staff ninyo para makuha namin yung telephone number para makausap din namin siya. Okay. Ma'am Josephine, advance thank you po, ma'am, ha? All the time po, all the time. Happy New Year po sa inyo. Okay. Happy New Year rin po. Thank you Lex, so much. Yun. Tayo mapalad nga naman dahil dito sa mga ahensyang nilalapitan natin like OWA. Maganda na kanilang scoreboard sa atin. Maraming napapawi. So, we're lucky enough na sila nakikipagtulungan sa atin. So, ang gagawin lang natin, Lex, kasi again, kanina pinakikinggan ko yung sumbong niya habang nag-Skype yung ating mga staff sa kanya. Kukunin natin ang buong detalye pagkatapos i-update uli natin yung mga nanonood. Kunin natin detalye na sa ganun, ma-interview nila para ma-rescue. So, ganun lang ang ating gagawin siguro. And I'm sure si Mary na nanonood ngayon sa ating pong Facebook Live. Mary, antabay ka lang dyan, relax lang, at tatawagan ka ng KP team para makuha pang karagdagang detalye. Mary, ayos ka, makakauwi ka, sigurado yan. Okay, dito tayo. Kung akala ng mga pasaway na tsuper, ligtas na sila sa pagiging balasubas sa kalsada. Pues, huwag maging kampante ho dahil ang No Contact Apprehension Scheme, epektibo pa rin po yan, ayon po yan sa MMDA. Nako. Kung paano ito, marami pong walang alam nito, ha? Panoorin natin. Walong buwan matapos sumarangkada ang kampanya ng Metro Manila Development Authority o MMDA, nahuli ka, you're on CCTV camera. Sa ilalim ito ng No Contact Apprehension Policy, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi alam ang gagawin at nalilito sa mga probisyon ng batas nito. Ang no contact apprehension policy ng MMDA po ay ito yung walang intervention ng traffic enforcer sa pagsita sa isang motorist na nag-violate ng traffic batas sa ating mga kalsada. Dito gagamit ang MMDA ng mga CCTV, digital camera at iba pang teknolohiya para mahulikam ang mga pasaway na motorista. Ito po ay makikita sa aming Metro Base. Sa Metro Base po may mga taong nag-monitor sa mga screen
na makikita kung ano nangyayari sa mga kalsada natin. Doon po sa Metro Base namin, makikita kung ang isang motorist, ang isang vehicle ay nagbabiolate ng traffic rules and regulation o mga ordinances. Sa pamamagitan po ito, makikita doon yung plate number, body type ng vehikulo na nagbabiolate ng regulation. Ayon sa MMDA, mabisang paraan rin ito para maiwasan ang kotong at aregluhan sa kanilang mga tauhan. Kinakaptured po real time yung pag-violate niya, no? Pagkatapos po nito, pumapasok po yan sa database na ginagawang parang TVR, Traffic Violation Report po, na pinadadala yan sa isang motorista sa pamamagitan yung plate number, kung sinong user noon, kung sinong owner po. Pangako naman ng MMDA, asahan may due process para sa mga mahuhuling motorista. Kapag nahuli sa kamera ang isang violator, Binibigyan siya ng 7 days to settle yung penalty po dito sa MMDA, sa redemption o sa adjudication. sa loob ng 7 araw, maaring isettle ang penalty at bayaran ng multa sa MMDA main office o sa kahit saang branch ng Metrobank. At sa pagkakataong itatanggi ng motorista ang violation, Minsan may mga denial eh. Yung vehicle hindi na sa amin yan dahil yung pala binenta. So binabay tracking po namin yan hanggang sa mapunta kung sino yung original na user during that particular time po. kasunod ng 7-day notice, maaring mapila ng motion for reconsideration sa loob na 15 araw para maresolba ang itinatangging violation. Babala ng MMDA kung hindi papansinin ang mga notice at penalty sa no contact apprehension policy, Magre-reflect po yun sa renewal na mayroon silang traffic violation. Baka hindi po ma-renew yung kanilang lisensya. kaya paalala ng MMDA, Sumunod lang po kayo sa batas, traffic regulation, at saka sana maging disiplinado tayo kasi malalaman namin pag ang isang driver o motorista is undisciplined, makikita po siya namin sa monitor, no? So, tulungan lang po ito eh. Ayun, Ben. Okay. Ito, sinubukan ko sa aking cellphone yung website nila. Okay. Mayhuliba.com. Okay. Pinasok ko yung plate number ko. Oo, Ay ko nang lumalabas. banggitin ha. Oo, Ito okay. yung plate number ko. Lumalabas. Search. Aha. Ang sabi ho, wala. Para yung Pokemon gym na ikaw ang gym owner. So, ibig sabihin, wala akong violation. Wala Ayos. violation. Ayun, Okay na yan. Yun. So in other words, working yan. Working Okay. yan. Eto na! Oras na! Sinasala ho na itong balita ngayon. Maraming followers ho itong individual na to. Ano? Karapat dapat bang ma-appoint si Mocha Uzon bilang MTRCB board member? Ayun. Yan ang tanong. Baka hindi nila kilala si Mocha Yuson. Siya po yung dating sexy dancer. Di ba? Ayan. Ayan, yan siya ho. Medyo okay pa yan. Maganda pa yan dyan. Oo. Ngayon, lalagay ho siya as board member ng MTRCB. Okay. Ayun. Mhm. Okay, mag-post lamang po kayo ng inyo pong komento sa loobin. Anong nasa damdamin ho ninyo? Umatikabo ba ang damdamin nyo? Huwag nakita nyo si Mocha Yuson? O ayos sa inyo si Mocha Yuson? Marami ako nabasa. Mukhang okay sa kanila. Bakit umatikabo? Parang pag nakita nila si... Okay. Akala ko. Kailangan mo ba explain yun? Okay, alam mo naman ako. Easy. Easy. Okay. Ayun. At sa amin pong pagbabalik, isang dating opisyal ho ng pamahalaan, merong isisiwalat. Aba, huwag kayo mawawala. Exclusive po ito dito sa Kilos Pronto. Eto pa, Lex. Isa pang pasabog. Kumpanyang pag-aari ng konsehal ng Parañaque na dating PBA coach. Inirereklamo ng kanyang mga empleyado. Okay, Lex, balikan natin. Karapat dapat bang ma-appoint si Mocha Uzon bilang MTRCB board member? Yan. O yun. Ito ang... unahin na muna natin ang comment ni Senador Tito Soto. Okay. Siya may padala ng kanyang comment. Okay. Itong kanya sabi ho, she is a good choice
She has an abundance of common sense. Okay. Yan po sabi mo niya. And si Martin nandun Ito. naman. Anong sinasabi? Tinanong kasi kung bakit kinuha as board member. Sabi naman ni Secretary Martin Andalan, why not? Okay. Oo, di ba? Okay. Ayun. Ito pa, Lex. Sabi ni Jezreel Shem, for me, much better na wag na lang. MTRCB is a regulatory board and mga shows ng TV and movies na tingin ko hindi bagay for her since tagilid si Mocha when it comes to moral standard. Pero pasok in experience, much better na maging boses na lang siya ng mga ordinaryong Pilipino since yun naman ang gusto niya. Mahahati na lang ang kanyang focus pag nadagdagan pa ang kanyang ginagawa. Oh, dahil ano siya ngayon, busy siya ngayon sa vlog niya, no? Sa Mupa Yuson vlog. At ang defender to ni President Duterte. Ayun. Okay. Well, Lex, kasama natin ngayon dito mga ka-KP sa studio si Mr. Ed Lara. Dating opisyal siya ng Metro Manila Development Authority or MMDA at siya ay narito para magbigay sa atin ng kanyang eksklusibong expose. Naku, eksklusibo to, ha? Magandang gabi sa iyo, Good evening, Ed. Magandang gabi din po. Okay, Ed. Mas maganda siguro, in short, mabilisan. Anong iyong eksklusibong expose? Ako po ay na-appoint, na-hire na general manager ng bagong kumpanya lang po na JVC Hengon. Okay. Na ito po ay Korean firm na involved po sa advertising. Pag-aari po nila yung mga nandun sa harap ng Quiapo Church, yung dun sa Calao at saka sa Espanya. Mga billboards po na nakamount sa mga supposed to be LED powered street lights. Pero ang mali po dito hindi naman po talagang totoong solar powered. Yun. So, deceitful kung tawagin. Misrepresentation. Yes, Hindi totoo. Sa Ano lahat pa yun? po ng sulat nila nung ino-offer nila ito sa City of Manila, lahat po ng mga brochures nila, sinasabi nila na makakatipid nga po. Sa bagay naman po, nakakatipid ang City of Manila dahil hindi naman po sila magbabayad, pero hindi po ito solar. Meralco po ang nagsusupply. Kuryente yun. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, isa yun. Ano pa yung next? So, isa yun. Isa po yun, yung pag-aari po nga, nasabi ko na mga Koreano po may-ari. Okay. Without any partner, Filipino partners, to. Pinalalabas po na may Pilipino pero may 3 pong stockholders pero ito po ay mga drivers at saka housewife. Oh, so makaduit dummy. Dami po. Malinaw na dami po. Okay. So, yun. Pangalawa yun. So, pangatlo. Ito yung mga dapat malaman ng tao para medyo wag pamarisan sa parte na sinasabi. Siguro po yung sa hindi pagiging legal ng mga pagbabayad nila ng taxes. Okay. Dahil ito pong mga Koreano may 10 to 15 years nang narito na hindi po nagfa-file ng individual income taxes. Okay. Naku. At katunayan po wala po silang BIR tin. Okay. Yun po naging trabaho ko na ako po dapat yung mag-aayos ng mga papeles nila dahil ako po ay CPA. At yun na nga po na ginagawa ko naman pero hindi po nila tinuloy na Ewan ko lang po kung sa mula nung paalisin nila ako nung November 28 hanggang ngayon kung meron po sila nagawa na maging legal. Okay. Sa parte naman sa iyo, parang maliban doon sa mga, ito yung mga kasalanan. Anong paglabag o nilabag sa iyo or pagyurak sa iyong karapatan na importanteng malaman din ng tao? Nung ako po ay na-hire, nabigyan po ako ng job description na ito po, simple lang po, nagagawa po naman namin, katulog ko po yung isa pong accountant doon. Pero nung ito pong November 3rd week nga, meron po kasing isang tao na inakusahan nila na medyo nagbulsa ng pera po ng kumpanya. Embezzlement. Yes, sir. Sa akin po na iutos na bawiin sa kanya yung pera. Okay. Pero sa loob po ng 1 week, kinakausap ko yung tao, nangangako naman na ibibigay niya, pero dahil po nagsampa na siya ng kaso sa DOLE,
ang payo daw sa kanya ng mga abogado ng DOLE, doon po sa opisina nila magbibigayan. Ayun. So napadalahan po sila ng summons, Okay. pero ito pong mga officers ng kumpanya ayaw. Hindi nga po talaga sumipot Hindi doon. lumalagtad. Kaya hindi po nagkatuluyan yung pagsasauli ng pera. Ed, sa parte mo naman, ano bang gusto mong mangyari? Anong gusto mong mangyari dito sa iyong pag-expose, sa paglalantad mo rito, at nagpapakita ka ng mukha mo, at sinasabi mo rito doon sa former employer mo? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Paliwanag Yung naman. What do you want? Yung sa akin po na hiningi nila na mag-resign ako dahil hindi ko nga po na-produce yung pera, siguro po tanggap ko na po yun. Okay. Hindi ko na ipipilit na manatili po doon sa kumpanyang yon dahil ang lumalabas naman po, nalaman ko na talagang ginagamit lang po nila, kailangan po nila ng Pilipinong officer po kasi. Na nung simula po nandun po, willing po ako dahil sa pangako nila natutupad po sila. Sa makatuwid, parang ginamit kang scapegoat, Apo. fall guy. Pero yun na nga po nang tanggap ko po na pinag-resign ako. Okay. Pero nung panahon ng sweldo na, 1 week after, kukunin ko po dapat pati yung 13th month ko. Okay. Kaunti lang naman po yan, nasa 40 mil. Okay. Hindi po binigay. Ed, eto, mabilisan lang. Ito ba'y nakaabot na sa DOLE? Ito ba'y ipresenta mo, yung concern mo para sa DOLE mag-imbestiga at para tumayo? Doon sa sinasabi mo reklamo, tumayo para sa iyo. Karapatan mo to bilang isang manggagawa or kasama dyan, an employee of that company. Sinubukan mo bang lumapit? Hindi pa muna po. Dahil binibigyan ko po sila, nag-uusap naman po kami ng mga Okay. opisyal nito. Dahil naging kaibigan ko naman po sila, maski po yung mga, lahat po doon. Hindi lang po yung mga Pilipino, yung mga Koreano. Alright. At hanggang sa nung 2 weeks ago, nagtanong na ako na ibibigay niyo po ba talaga o kakailanganin pang magpunta ako sa DOLE. Okay. Doon po sinagot na, sige po, go ahead, go to DOLE. Okay, sige. Then, Doon na tanong lang ko lang po. rin siguro, Ben, after your revelation dito, itong mga expose mo dito, Ed, what will happen? Kunyari, ibinigay sa'yo yung mga kahilingan mo, which is yung mga 13-month pay mo. Will you stop talking about this company o itutuloy mo pa rin? Siguro po, nasimulan na natin ganito na nailantad na po natin yung mga katiwalian nila. Ang hahabulin ko po sana, tumupad na lang sila. Okay. Dahil ang isa pong malaking pagkakamali dito yung siguro po dahil 3 beses akong nakapag-aral ng Constilo mula doon sa high school, college, and law school, masagwa naman po yata na babaliwalain ko yung pinag-aralan ko. So, Ed, para in short, ano ang desisyon? Ano ang desisyon mo ngayon? Tutuloy mo. Tutuloy mo. Pero at the same time, parang umaasa kasi sa kanila kasi lumantad ka na Yes, sir. So, you're declaring a full war. Ako, para sa akin, kaming dalawa ni Alex, kaya either you agree with me, Lex, dito, hindi pwede makapag-comment dito ang DOLE kahit itinawagan namin sa telepono kasi mas maganda kung ito'y imbestigahan talaga. Ngayon, kinakailan pumasok dito yung sinasabi mong BIR. Ang dami. Ang dami. Violation. Ay, yung DTI. Alleged violation. Securities and Exchange Commission. Mga bagay na to na dapat buuhin to. Lalo-lalo na ikaw nasa salapi, sa pera. So, kung marami silang nilabag base doon sa sinasabi mo, kaya ka namin hinayaan na maggamitin tong programa na dahil ito'y sumbungan, investigahan. So, nararapat lang siguro na lumapit ka na ngayon sa DOLE sa tulong na gagawin ng Kilos Pronto. Kasi you've already said it at then pagkatapos yan, what's next? Ngayon, kung sinasabi mo, inumpisahan mo na, then diretso na natin sa DOLE. Tatapusin mo. Tatapusin natin sa DOLE. At ang DOLE ngayon ay tutulong na rin yung mga ibang agencies, line agencies tulad ng Department of Trade and Industry, Securities and Exchange Commission. Ang pinaka-importante rito, BIR. Kasi ikaw ang pinaka-good, sabihin natin ikaw yung good witness siya dito. Yes. So, Witness ka rito. So, as long as may mga pinangahawakan ka, abay, hindi po pwedeng mamayagpag itong mga dorobo kung base doon sa sinasabi mo sa ganitong klaseng sistema sa bansa natin mismo. Ang niyuyurakan ay Pilipino kapareho mo. Kaya kung may mga iba pang kumpanya dyan na kapareho ng ginagawa ng ganere, kung kayo dayuhan, pagkas ginagamit yung mga Pilipino, nagpapagamit naman, Koreano man, Hapon man yan, Chinese man yan, lumapit ho kayo sa amin. Bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon. Para naman doon sa JVC Hengon.
Advertising Agency, nakabukas ang aming tanggapan para mapakinggan ang inyong panig. Kung ayaw nyo, kung wala kayong pakialam, wala rin kayong pakialam. Mahirap rin, Ben, dahil Koreano eh. Sigurado, may mga Pilipino nakikinig. Oo, Natural, sabagay, oo. magsusumbong doon yun. So, para sa akin, nasabi mo na, the next step, para ito is, ikaw, Lex, nasasamahan ka namin sa labor. Nagamit mo na itong programa na to, but one side lang. Gaano man kanipis ang kwadradong keso pag hiniwa mo, dalawang banda yan. Bandang iyo, bandang sa kanila. So, tayo, dahil ito'y sumbong, hindi naman kami sa nagbabalanse. Pero dapat dito, mapakinggan din sila kung gusto na lang marinig yung kanilang panig. Ha? Pero, i-assure na lang namin sa iyo ni Alex at ang Kilos Pronto ay sasama sa iyo para dito maging legitimate yung concern mo, yung gripes mo, yung reklamo mo, nang sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Okay ba sa yan? Opo, salamat Alright. po. By the way, Ed, ilang taon na bang nagnenegosyo dito sa Pilipinas itong JVC Hengon? 2013 nagsimula, pero ngayon lang po yung talagang full blast nila. Nag-launch sila noong September under new management. Pero tinuloy din lang po nila, parang minana lang nila yung mga resources ng dating kumpanya. And they are earning Yes, sir. malaking halaga. Sa ngayon po, hindi naman po kalakihan pa, pero kumikita na po. Well, sige, Ed, gagawa na namin yung hakbang at sasamahan ka rin namin. Makakatulong kami sa iyo dyan, ha? Salamat po. Okay, thank you, Ed. Samantala, para ho sa mga gusto hong magsumbong at magreklamo, tulad doon ni Ed, bukas po kami. Wala hong pinipiling oras po ito. 24/7 po bukas po ang aming pong Facebook page at ang aming pong himpilan. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ng inyong pong mensahe. Huwag pong kalimutan mag-iwan po ng inyong pong contact number at tatawagan po kayo ng aming pong KP team. At susunod sa Kilos Pronto, tricycle driver sa Marikina, ayun bukod sa kalsada, bida rin sa hardcourt. Kung bakit? Abangan dito lang sa Kilos Pronto. Abang ako yan. Aksyonan natin ang reklamo ng empleyado ng kumpanya pag-aari ng isang konsihal sa Paranaque at dating PBA coach. Mga boss, balikan ho natin. Ito ho yung tanong na sinasala ho natin sa balita. No? Ito, karapat-dapat bang ma-appoint si Mocha Uzon bilang MTRCB board member? Ayun, sabi ho ni Tel Gansib, hindi. Wag na lang, wala siyang alam. Naku, si Alex Rivera binigay. Kung kaya niya, why not? Bakit di siya bigyan ng chance? Si Dan Gerald, sa tingin ko, tatanggihan ni Mocha Uzon yung posisyon na yan kasi effective naman siya bilang vlogger at nakapag-show pa siya kasama ng Mocha Girls. Ayun, si Richel. Hinaralaw, just give a try, member lang naman. So, may head pa, no problem. Ang head nila dun si Attorney Villarreal. Okay. Si Carlo Publico Doler, there's nothing wrong with the appointment, same as there's no harm in trying, as long as she has the capability to give her full responsibility of her job given by the government. Ayun. Medyo patas, no? May ayaw, may gusto. Ito, Ben. Ikaw ba? Pabor ka ba? Para sa akin, kung talagang in-appoint naman ni President Duterte yan, wala tayong magagawa. Ano yung discretion po yan ng Pangulo? Dahil ang MTRCB is under the office of the President. Ayun. Para sa tayo. Wala na tayong say nun. Pangulo na nagsabi. Para hindi ka ba pwedeng tumanggi? Depende sa tao in-appoint. Pag binigay sa kanya, ayos. Ito Ben, naniniwala ka ba sa katagang prevention is better than cure? Ay, of course. Laging sinasabi yan ng mga doktor. Ito kasing susunod nating istorya ay tungkol po sa isang hindi po doktor, tricycle driver po to, na gumagawa ko ng paraan para yung mga kabataan ay mailayo ho sa masamang bisyo. Ayun. Kung paano, narito po. Is here. Kapag usapang basketball, number 1 fan dyan ang mga Pinoy. Respect the game. Sa bawat galaw at pasa ng bola,
kasabay ng ingay ng hiyawan mula sa mga masugid na sumusuporta. Kitang-kita na hindi lamang ito basta laro para sa maraming Pilipino. Dito, pangarap ang inilalaban at mula sa dugot pawis na puhunan, laging umalingaw-ngaw ang mga katagang puso at laban. Laban Pilipinas! Puso! Tulad na lamang ng 37 anyos na tricycle driver na si Alan Real. Para sa kanya, ang buhay ay parang basketball. Patuloy lamang ang laban hanggat meron pang oras at hindi pa pinipituhan. Sa kabila ng payak na pamumuhay, gamit ang basketball aktibo si Alan sa pagtulong sa kabataan sa kanilang simpleng komunidad sa tabi ng ilog sa barangay Santo Niño sa lungsod na Marikina. Apalang nagtuturo at nag-organisa ng basketball clinic si Alan upang mailayo ang mga kabataan sa iligal na droga. Gusto ko lang talaga yung unang-una maiwas sila sa bisyo. Bukod dito, layunin din ni Alan na mailayo ang mga kabataan sa pagiging basagulo. Oh, yung mga rayo, talagang hindi nawawala. May isa may nagbabatuan dito, may nagsasaksakan. Oh, dati pero ngayon, sa awa naman ng Diyos, maayos na. Kasi nagkaroon sila ng nagkakilala na sila. Dati hindi sila magkakilala nung may basketball na. Siyempre, naglalaro ka rin sa amin ha. Kaya hindi na tayo bati-bati na gano'n. Mula sa pag-organisa sa mga kabataang nais sumali at matuto, hanggang sa pagre-referee, coaching at pagpapayo, laging nandyan si Alan. Pati na ang pagkakabit at pag-aayos ng net at pailaw sa court, sakot na rin yan ng ating bida. Lahat ng ito, ginagawa niya ng libre at walang inaasahang kapalit. Kasi walang pambayad eh. Ako, nag-training ako ng referee para may turo ko sa kanila, maano ko yung mga basic. Pag minsan, nagki-clinic kami para lang may umaten. Magpo-produce kami ng merienda para lang sila matuwa. Dagdag pa ni Alan, hanggat kaya niya, patuloy niyang gagawin ang mga ito dahil paniwala niya. Kasi pag maganda yung ginagawa mo, hindi naman nakakapagod eh. Kaya naman, para sa mga batang natulungan ni Alan, Maraming salamat po dahil tinuruan niya rin po kami tapos magpapaliga po siya. Thank you po sa mga pinapalaro niya sa amin para sa kabataan, para matuto po mag-basketball. At sa amin dito sa Kilos Pronto, isang pagpupugay ang handog namin sa iyo. Hanggat kaya ko, magpapatuloy yan. Ayan na yung panata ko na hanggat may batang naniniwala sa akin, maniniwala sa akin. Turo lang. Kahit na walang bayad o kahit nagastos ang iba sila. Okay, Ben, narito kasama natin Ben sa studio ang ilan po sa mga empleyado ho ng VKF Manila Floor Specialists Incorporated. Inirereklamo ho nila ang kanilang kumpanya at kanila po mga bossing dyan dahil hindi daw ho sila binabayaran ng tamang sweldo at iba pa. At illegal dismissal pa. At isa daw ho sa may-ari nito ay isa hong konsehal ng lungsod ng Parañaque at dati pong head coach po to ng isa pong basketball team. Alamin natin dito sa mga construction workers. Okay, sinong magsasalita sa inyo? Si Seferino. Sino si Seferino Pascua? Okay, Seferino, dahil ikaw yung parang leader dito. Sinong nirereklamo ninyong dito? Head ng kumpanyang VKF? Siya po, si Vicky Pavis po, yung pinaka-nakalagay dyan. Sino po si? Vicky Pavis po. Pakilaksan mo ang boses. Vicky Pavis po. Si Vinky Pavis. Konsel sa ngayon, no? Opo. Okay, ano bang mga reklamo ninyo na sinasabi tungkol dito sa trabaho ninyo? Hindi kayo pinapasweldo? Wala lang po kami sa above the minimum. Okay. Tsaka wala, yung biglaan po kaming tinanggal sa trabaho na hindi man lang nila pinasabi kung kailan kami tatanggalin. Anong rason daw? Bakit kayo tinanggal? Sabi nila, nung nakausap namin siya sa office niya na sabi niya, hindi raw kayo marunong trabaho kaya kami tinanggal. Sabi ng PIC niya. Okay. Sino bang medyo malakas lang sa boses? Parang mahihain ka. Gusto ko yung medyo malakas ng ikaw. Malakas ang boses mo. Pakisalita nga. Bigyan mo ako ng tono mo. Salita. Sige. Sabi mo, ako si... Yan. Sino? Sige. Pangalan mo, ako si Rolly, sir. Rolly Palado. Okay, Rolly, baka ikaw medyo malakas. Ano pang mga reklamo ninyo dito sa kumpanya? Sir, unang-una sa lahat, wala ako sa minimum yung sahod namin eh. Bali, 400 lang po yung isang araw namin. Okay. So, bali sir, ang inaano lang naman ho namin, yung parang nirereklamo lang ho namin, bigyan ho kami ng sapat na sahod para ho parehas ho yun sa namin. Pero bago kayo pumasok dito sa kumpanya ito, bilang pintor, di ba? Painter po, sir. O painter kayo. Ano ba sabi na ang sweldo niyo tatanggapin?
Starting lang po, pero tumagal na ho kami ng 6 months doon, hindi po ho tinataasan pa rin ho yung sahod namin. Tapos nung November po, na ano ho yung namin, bigla ho kaming tinanggal para kasi ho yung nangyari ho, ibibigay ho yung pangalan mo tapos cellphone number mo. So anong nangyari ho, nung parang tatawagan ka na lang ho. May ginawa ba kayong mali? May kasalanan ba Wala naman po. tanggalin kayo? ng Wala po. kumpanya? Wala po. Yun nga po ang kinakaano rin namin na bakit ho, siyempre ho, magdi-December, magpapasko, bigla ho kami ganun ho yung nangyari sa amin. Tito Ben, nakausap po natin si Konsehal Binky Fabis at ang sabi ho niya, kanina ho sa telepono, tumanggi na ho siyang magpa-ere dito sa Kilos Pronto. Kilala ko to si Konsehal Fabis at ang sabi ho niya ay aayusin na ho niya ang gusot nito at anumang hindi pagkakaintindihan sa kanilang empleyado. Anong tugon ninyo? Okay ba kayo doon? Okay lang naman po sa amin, sir, kasi sir, pare-pares na lang naman ho tayo. Ang inihiling lang ho namin sa loob ho ng ilang buwan ho kami nagtrabaho. So kung yung kakulangan lang po ng sahod namin, sir, yun lang naman po yung inihiling namin, sir, kasi lahat naman po tayo, siyempre, naghahanap buhay. Maliit na bagay lang naman po, sir, yung hinihingi namin, sir. Kapag naayos itong problemang ito, mas gagalingan ba rin yung trabaho ninyo? Marunong naman po talaga kami, sir. Yung dalawang nakatayo lang dyan, ayoko maging poster. Marunong naman po talaga kami, sir. Basta yun lang naman po yung hinihiling namin, sir. Yun lang po, kaya po kami... Okay, pasalitain mo sa likod mo, ikaw ano naman? Lapit ka lang sa kanya. Ha? Slow lang po kami dito. Ha? Okay. Oh, sige. Ikaw? Sir, sinabi na po niya. Sinabi niya na lahat. Ikaw? Si Severino, laksan mo boses mo. Pakilakas nga ng konti. Kausapin mo si Konsehal Binky. Sige. Sabi mo. Sir, sana naman po, paibigay niyo sa amin yung hinihingi namin Okay. na kulang ng sahod. Ayun. Medyo gandahan mo. Baka mag-apila. Sige, tira. Sir, kung narinig nyo kami ngayon, kung nakikita nyo kami, sana malit na bagay lang ang hinihiling namin. Parehas po ng mga, siyempre naghahanap buhay po kami. Sana po matugunan po ninyo yung pangangailangan po namin, sir. Mabait po si Fabis. Mabait po, sir. Mabait naman po, sir. Malit na bagay lang naman po yung inahin namin. Sigurado magkakaintindihan. Ay, mabait pala si Konsehal Fabis yan. Konsehal, baka naman sa pamamagitan ni Alex na kilala mo si Alex. Ako naman magsasabi Happy Valentine's sa'yo. Bigay mo na sa mga kasama natin. Oo. Alright. Kawawa naman. Okay. Ayos. Thank you sa inyo. Okay. Ayun. Okay, susunod sa Kilos Pronto, mga nakakatawa ho pero nakakabwisit na drivers, license trending online. Ha? Bakit ba? Nagkakaganyan. At syempre, pag-uusapan pa rin natin si Mocha. Eto. Sige. Sabay tayo. Nakita ko kasi pangalan ko. Okay, tirahin mo. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, laughing trip talaga ho to. Mga litratong papakita ko sa iyo, abay, kakaiba ho to. Ready ka na ba, Ben? Ay, talaga. Kakain ko yan to Ito, driver's license ID na numero 1. Ito. Ano sabi dito? Mas malaki pa yung headroom kaysa sa taong kinukunan. Asan dyan? Ayun, natakpan na. Yung picture kasi, Ayan. Yun. Bakit ganun? Ay, ito ba totoo ba ito? Nakikita niyong... Tinakpan lang ho yung pangalan. Pero may mga lisensya ho. Mali ho yan Dapat yung mismong tao doon sa LTO sinabi, Sir, lumapit-lapit ho kayo sa camera. Di ba? Kita mo, ang laki nga ng headroom nga. Ang liit ng tao. Ito yung kakay ko yan, Lex. Ayun. Ito pa. Parang nasa loob doon yung kabaong. Ito naman. Ito naman ay, ano ito? Parang nasa kabaong. Sobra naman yun. Buhay, ginagawang patay ito Para sa morgue. Okay, numero 3, ito, pangatlo. Napakadilim na ang picture. Wala bang ilaw? Ayun. Oo nga, mas malinaw yung isa, no? Alam ko to, galing sa underworld to Talaga naman. Ay, nako. Okay, sala tayo sa mga balita. Ang topic ko natin kanina, ang tanong ko natin, karapat-dapat bang ma-appoint si Moco Yuson bilang MTRCB board member? Under po yan sa Office of the President. Ito sabi ho nabasa ko na to Nabasa ko na yan. Ano pa? Ano pa ba?
Ako, para Alex, wala nang maraming ano. Oo. Tanggapin mo na, Mocha. Oo. Tapos, live dito, interview ko sa amin, exclusive. Ang lapit na, kapitbahay na natin. Isang bato lang yan, okay? Oo. Mocha, dito mo sabihin ang iyong saloobin. Yan. At anong gagawin mo sa MTRCB? Yan. Anong rated ay bibigay mo? Yan. Sa mga masaselang pelikula. Ganyan. Yun, di ba? Oo, di ba? Ayos yun. Pagdating mo rito, Mocha, usap tayo ng masinsinan. Oo. Kilala natin si pero, maganda yung picture ni Mocha. Oo. Mocha, ganun ba ang picture mo? O nagbago na? Nag-iba na. Nag-iba na? Oo, mas ano siya. Ay, ganun pa rin. Para may kilala kong kamukha niya. Sino? Isa pang turn. Shut up! Ano ba? May pasipol-sipol ka dyan. Baka mamaya delikado catcall siya. Oh, MTRCB rin sila. Oh, delikado tayo. Ano ba tayo dito? SPG ba tayo? Hindi. PG lang. SSPG. Oh, PG. PG lang tayo. Biro lang. Baka, dahil nandiyan na si Mocha, baka sabihin, Hoy, Ben, Alex, SPG na kayo. Magiging magaan sa atin. Oh, yun naman. Oh. Oy, happy birthday nga pala kay Karay Hoy, Herrera. Karay! Happy birthday sa'yo. Happy birthday, Karay Herrera. Happy birthday. Yun, dami namin dito. Sip-sip. Okay. Yan ang isang oras ng mabilisang pag-aksyon sa mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas, Friday mga ka-KP, sama-sama natin tigtigan at subaybay ng bawat isyung kailangan pong imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan, balitaan, dapat kilos pronto!